Kabayan, ang larangan ng pananakahan at pangisdaan ay isang sektor na makapagbibigay ng malaking tulong sa kabuhayan ng Pilipinas. Isipin na lang na sagana ang Pilipinas sa mga likas na yaman. Kahit nasalanta na ang maraming sakahan sa Pilipinas, mayroon pa ring magagamit sa produksyon. Sa pangisdaan, naririyan pa rin ang mahigit sa 200,000 hektaryang lupain na maaaring paglagakan ng mga proyekto sa pag-aalaga ng mga isda. Ang kailangan nga lamang ay mga kababayan nating may kakayahang maglagak ng puhunan sa mga proyektong pangkabuhayan. Sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng mga hayop at isda at mga proyektong pangtahanan na maaaring maging malaking negosyo balang araw. Sa ngayon may mangilan-ilang kababayan tayong ang isipan at kakayahan ay nailalaan lamang sa pagtulong sa mga pamayanan. Ang isang nasumpungan ng ating alamin ay tinawag na Hatchery Enterprises na pinasimulan sa Kabikulan at may pag-asang lumaganap sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang Enterprise Hatchery, ito po yung pangalan ng aming project. This is an advocacy of Sante Foundation for a 10-year project. So, itong project aims to create 100 agri-based enterprises throughout the Philippines in remote communities so that it will generate employment and agricultural development. Ang bootcamp po ay isang exercise ang tinatawag na we go from place to place conducting 2-day, 3-day exercises. These exercises will help mga prospective participants so that they have the tool to participate in this contest. The Enterprise Hatchery Contest will award 10 projects every year, an opportunity to have an investor. So, if they have a good idea, they submit these ideas in a certain format na natutunan nila sa mga bootcamps. Kabayan, kung lahat ng mga may kakayahang namumuhunan ay tulad ng mga nakaugnay ng ating alamin, may pag-asang mapabilis ang pag-unlad ng Pilipinas. Malungkot nga lamang na ang iniisip ng marami nating mga kababayang may kakayahan sa buhay ay mga bagay na pansarili lamang at kapos ang mga ito sa patriotismo at pagtulong sa ikaunlad ng ating bansa. Sana kabayan, magising ang kalooban ng mga ito. Yaong mga kababayan nating may kakayahan sa buhay upang makatulong sa pagunlad ng ating kabuhayan. Kabayan, mga kaisipan mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong
lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga dagdag kaalaman sa paghahayupan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, kabayan, ang pag-aalaga ng baboy maging pangkomersyal o backyard lamang ay may malaking bigay na kita at matagalang hanap buhay. Kung tutuusin, ayon na rin sa mga nakaugnay ng ating alamin, ang pag-aalaga ng baboy halimbawa ay nakatulong sa pagpapaaral ng kanilang mga anak, nakapagpalago ng kabuhayan at nakatulong pa sa pangkalahatang pangangailangan para sa kanilang kinabukasan. Kaya nga lamang, karamihan sa mga backyard racer ay hirati pa rin sa dating nakaugaliang makaluma. Halimbawa sa paggamit ng mga inahin at barako. Marami sa mga ito ang kapos sa kakayahang makabili ng mga matataas na uri ng baboy na siyang susi sa pagunlad ng nasabing proyekto. Kung kaya't ang ilang kabayan natin at mga dalubhasa sa paghahayupan ay nagpapakita at nagpapaliwanag na ang mga matataas na uri ng baboy ay kailangan sa nasabing proyekto, commercial man o backyard. Pagka gusto ko ng kurubuta sa Jerry's Farm Products, ano ang dapat na kunin ko? Yan, Berkshire. Tapos walang kakopong ito? Walang kakopong yan, pure yan eh. Talagang Berkshire lang? Pwede mo i-cross yan sa Chester Whites na barako kasi yung Chester White may marbling din yung laman nun eh. At saka yung laman nun, yung pH nun mababa lang. Kaya hindi masyadong acidic. Kaya masarap din kainin. Tapos ano yung sabi mo? Kurubuta? Oo, kurubuta. Oo. Parang yung ang dinig ko sa kurubuta parang ano yan eh, parang lapis. Hindi ko alam yan. Okay, so ang destination nito for special mixing or crossing. Oh, special crossing, special meat yan. Actually, meron isang may-ari ng restaurant na magpapadami din ng Berkshire dito sa Pilipinas. Mag-specialize siya sa meat niyan. Tapos halos lahat ng Berkshire ko kinuha niya. Paano yan? Ano matitira sa'yo? Yung top matitira sa akin para yung genetic base ko nandun pa rin. So from F1, pwede ka mag-produce ng F2 na Berkshire, ganun pa rin ang kalalabasan? Oo, ganun pa rin. Berkshire pa rin. So ang destination pala nito, ultimado, palengke? Palengke. Actually, nag-testing na kami yan eh. Yung unang produce namin, kaya lang nung nakinatay sa palengke, natikman din nila yung laman, puro ganyan lang ino-order eh. Sabi namin, konti lang yan eh. Hindi pa masyadong madami yan. Kasi mapapansin mo, yung ibang karne sa palengke, puro laman. Pagka kinain mo naman, hindi naman ganun kasarap kainin. Kailangan mo din syempre medyo may konting taba. Pero hindi naman ganun kadaming taba. Ito na yun. Ito yung breed na yun. Kabayan, tulad ng ating nasabi at naipaalala sa mga hog raiser, hindi natin dapat ipagwalang bahala ang nasabing proyekto. Ang hog raising ay isang proyektong marangal at makatutulong ng malaki sa mga naghahanap ng proyekto at negosyo. Ang lahat ng ito, kabayan, sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor
never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga sagot sa mga tanong at kahilingan sa ating palatuntunan. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, balik po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Q&A. Ang unang sasagutin po natin ay mula kina Joseph Santo Domingo ng San Ildefonso, Bulacan at Miss Maricar Oblena ng Cavite. Ito po ay ukol sa mga native chicken o mga likas na manok na maaaring maalagaan sa likas ding paraan. At kung mayroong market ang mga ito. Marami pong uri ng mga range chicken ang pwedeng alagaan, kabayan. Kahit na po hindi native, basta't range po o nakagala at hindi gaanong pinakakain ng mga may halong kemikal. Sa merkado, kabayan, malaki po ang potensyal ng mga alagaing native chicken. At ang ukol naman sa vermiculture o pag-aalaga ng bulati. Pwede kayong makipag-ugnayan sa Bureau of Soil sa Quezon City. May mga proyekto po sila ukol dito at maaaring mabigyan pa kayo ng murang similya ng nasabing alagain. At napag-uusapan ng vermi, kabayan. Kung may mga ibang paraan sa pag-aalaga nito, ang kahilingan ay mula kina Mike Garrido ng Santa Mesa at June Madrigal ng Gagalangin. Alam po ninyo, nasumpungan po namin ang isang rabbitry o alagaan ng rabbit at ang pinaglalagakan ay may kasamang alagaan po ng bulate. Double purpose po ito, kabayan, at magandang pamarisan. Okay. At nasa loob tayo ng may bubong. Tapos may mga hatches sila. Ano naman yung nasa ilalim? Ito pong ilalim ay ito po yung mga tinatawag nating vermicast. Okay. Ito po yung tinatawag nating fertilizer para po mayroon po itong bulate sa ilalim ng kanilang lalagyan. At ito rin po ay makakatulong din po sa pagbaba ng ammonia. Hindi ho pag kayo po nandito, hindi niyo maaamoy yung mga ihi at tae po nitong mga rabbit. Ibig sabihin yan, yung mga binuhay nyo muna yung mga bulate rin sa ibaba. Meron na po yung bulate. Pagkatapos, pinabayaan nyo na dyan. Pinabayaan na lang po dito. Tapos, paano yung mga nahuhulog? Hindi ba sariwang masyado yung mga dumi? Yun po ay, kumbaga sa hindi naman po. Kasi napipilter naman po ng mga dayami at saka po meron na, no? may mga ano po yan. Kapares ng beddings kasi po yung tawagin natin doon. Yung mayroong mga kusot at saka po buhangin. Lupa na kasama po din. Okay, ibigay mo sa amin ang procedure ng paghahanda nung nasa ilalim. Ano ang unahin natin? One. Ang una po natin ay yung kusot.
Okay. Ilatag po natin yung kusot niyan. Lupa ang ilalim, ha? Lupa. Lupa po, lupa, tapos kusot. Tapos yung pong mga ng mga tae ng baboy na dito na rin po namin nilagay. At ganoon din po, makakatulong din po diyan yung mga bunot na buo at ganoon din po yung mga dahon na nakukuha po namin sa mga puno dito sa puno. Mga tuyong damo. Mga tuyong damo po yan. Okay Opo. Pagkatapos, ilalatag na natin. May lupa. May lupa rin. Lalagyan din ng lupa. Lalagyan din po nila. Pagkatapos, bago natin ilagay yung mga rabbit dito, mga ilang araw siyang mananatili doon? Wala naman? Wala naman po. Kumbaga sa ay ganun pa rin. At least pa rin po. Hindi na natin babasain? Yung pong ihi ng rabbit, yun po yung pwede natin. Mabasa na. Nababasa na siya. Pero sa umpisa, yung ating mga organic materials, hindi na natin babasain? Kailangan pong may moisture. Babasain po. Okay. Tapos, yung mga rabbit, sila na ang bahala. Tapos, ano nangyayari ngayon sa mga yung nagiging vermicast? Kukunin na. Pag yung pong may nakita na tayo na medyo pwede na, pino na po, kukunin na po. Kukunin na. Tapos ulit na rin po ulit. Pero yung po mga nakuha natin ay pwede na po nating i-distribute o i-ganon sa mga halaman natin. At sa tanong naman ukol sa rabbit production, kabayan, magandang proyekto po ito bilang pamalit sa karne ng manok, baboy o baka. Ito po ay pangunahing karning panghapagkainan sa Europa, sa Asya at ilang panig ng Amerika. Makatutulong pa sa kalusugan ng tao, kabayan. Q&A ng ating palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo sa ating GSK Gabayan sa Kabuhayan para po sa mga proyektong pwede po ninyong pasukan, kabayan. Hanap buhay at aliw. GSK, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan ng Gabayan sa Kabuhayan ay may layuning makatulong sa mga kababayan nating naghahanap ng mga proyektong pwedeng maging hanap buhay at negosyo balang araw. Sa paghahayupan, sa pangisdaan, mga proyektong pangtahanan na pwedeng palaguin. Ang kailangan lamang, kabayan, ay maliit na puhunan at tiyaga sa mga nasabing proyekto. Halimbawa, narito po ang isang maaari po ninyong isaalang-alang na proyekto. Madaling matutunan at maliit lamang ang kailangang puhunan. Gagawa tayo ngayon ng corned beef.
Una, gumawa ng cover pickle. Paghaluin ang lahat ng ingredients at i-dissolve sa 1 cup chilled water. Ibabad dito ang beef ng overnight or 1 day. Pagkatapos, itapon ang pinagbabaran. Ihalo ang ibang ingredients at lagyan ng 2 to 4 cups ng tubig. Pakuluan ng 1 oras sa pressure cooker. Pagkatapos pakuluan, ihiwalay ang laman sa sabaw. Sa isang kawali, paghaluin ang iba pang ingredients at i-dissolve sa 1/4 cup na tubig at 1 cup ng sabaw ng pinagkuluan ng beef. Pakuluan ito hanggang lumapot. I-plate ang corned beef at ihalo ang pinakuluang ingredients. Ito na po ang finished product ng corned beef. Kabayan, isa lamang iyan sa mga proyektong pwedeng makapagbigay ng hanap buhay at negosyo. At para sa karagdagang informasyon, tawag lamang po kayo at makipag-ugnayan sa GSK ng palatuntunang ating alamin. Sa email, sa telepono na nakatala sa inyong mga TV screen. Ang mga listahan po ng mga seminar, kabayan, ay aming nailalagay sa Facebook bukod pa sa ating palatuntunan sa telebisyon. Gabayan sa kabuhayan ng palatuntunang ating alamin. Mamaya po, muli po nating babalikan ang ilang talakayan sa pulong-pulong pangkabuhayan ng ating palatuntunan ukol sa pakaing Feed Pro at sa pamamaraang PIGS, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko.
Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, karamihan sa mga nag-aalaga ng baboy na nakaugnay ng ating alamin ay nagkakaisa sa hangaring mailagay sa ayos ang kanilang alagaan. Ang pangunahing problema ay ang masamang amoy sa alagaan na pinagsisimula ng hindi pagkakaintindihan ng mga magkakalapit na bahay. Kung kaya't ang paraang PIGS ay naipapayo ng ating alamin at FeedPro. Kasama na rin ang pakaing FeedPro na ang pangunahing sangkap ay nakatutulong din sa pag-iwas sa mga masasamang amoy sa alagaan. Ito kabayan ang pangunahing paksain sa mga pulong-pulong pangkabuhayan na naisasagawa ng ating palatuntunan at FeedPro sa iba't ibang lalawigan na ating pong nadadalaw. Sir, Doc, tatanong ko lang po, ang pinaprocess or ang gustong mangyari ng FeedPro ay bumalik tayo dun sa natural basis natin na pag-aalaga ng mga baboy. What if, kung sakasakali lang naman po, kung magkakasakit yung baboy at i-injectan natin ng mga gamot, nandun pa rin po ba tayo sa natural method? Alright, maganda tanong ni Sir, di ba? Kasi nga naman, pag nagkasakit, paano gagawin? Alam nga naman, pag nakasakit, katayin mo agad. E paano kung baby pa yun? Alright. Alam nyo kasi sa natural farming, wala tayong konkretong batas. Although meron sa organic farming, meron ganun. Okay? Inaalaw ng mga organic farmers, kahit sa Amerika, ang gumamit ng antibiotiko. Mas masahol pa nga sila. Alam nyo kung bakit? Inaprubahan nila yung Organic Act nila, yung batas sa organikong farming. Pero, allowed nila ang gumamit ng antibiotics. Dito sa atin, lalo na sa FeedPro, ang pinopromote natin, sir, natural. So, kung ang organic farming inaalaw ang paggamit ng antibiotiko, how much more yung natural? Gagamit pa rin tayo ng antibiotiko, case-to-case basis. Nasa atin na po yun eh. Paano natin gagamitin sa responsableng pamamaraan ng antibiotic? Halimbawa, nagkasakit ang baboy mo. Sabihin na natin, ang age niya ay, usually, ang pumapasok ang sakit dyan sa after weaning, di po ba? Pagkatapos na siya ay iwalay sa nanay, nalungkot yung anak dahil hindi na nakita ang kanyang pinakamamahal na ina, no? Na-stress, nagtae, inubo, etc., etc. Dahil din sa management, maraming contributing factor kung bakit nagkakasakit ang baboy. So, anong gagawin natin? Pwede bang turukan ng gamot? Yes. Pwede nating turukan ng antibiotic yan. Provided na yung antibiotic na ituturok mo, unang-una, tama. Eksakto doon sa sakit. Pangalawa, titingnan nyo lagi yung withdrawal period. Okay? Ano yung nakalagay sa bote? Withdrawal period. Kadalasan sa farmer, di na tinitingnan yun. Ang tinitingnan lang niya, una, presyo. Ano ang dosage? Ilang araw ituturok? At ang expectation niya, agad nang gagaling. Pag hindi gumaling, walang kwentang gamot. Walang kwentang technician. Dapat titingnan mo rin withdrawal period. Kung baby pa yung baboy, tinurukan mo, may pag-asa ka pa na after withdrawal period, after a month, meron ka pang 2 months para gawin siyang natural uli. Kasi yung residue, mawawash out yun sa araw-araw niyang kanyang buhay. Kakain siya ng tubig na natural, na walang gamot, pati pagkain, mawawala yun unti-unti. Withdrawal period important. Titingnan nyo sa gamot. Allow po natin gumamit ng antibiotic. Sir, additional question.
Halimbawa, sir, nakabili, almost dito, sir, meron na silang mga or dumalaga or mga inahin na. Na-immune na sila dun sa dating kapamaraanan. Then, paano nila isuswitch to na ngayon lang dumating ang FeedPro sa buhay nila? Ang gagawin nyo, eto lang yun. Hindi sir yung sagot eh. Ito lang yan, madali lang yan. Pag halimbawa, gusto nyo i-convert yung, halimbawa, una nyo titingnan yung kulungan nyo. Di ba, sementado? Sayang naman kung babakbakin ito, di ba, semento. O kung maganda pa yung semento, huwag nyo nang bakbakin. Pakainin nyo na lang ng FeedPro. Sinisigurado ko sa inyo, mababawasan ang amoy. Subok na namin yan sa iba't ibang dako. Gumamit lang ng FeedPro kahit sementado ang kanyang kulungan na walang amoy. Sir, dun sabi niyo sa, yung may mga nag-aalaga din ng halaman na pwede yung dumi ng baboy. Yun po ba, sir, hindi na kailangang i-compose pa o direct ng ilalagay? Kasi po, most of the time, kinokompose mo na. Halimbawa, pagkain, dumi ng mga hayop, kinokompose mo na po. Hindi po kaagad, may kasabihan po kasi na, pagka yung nirekta mo, mainit po yun eh, namamatay po yun. Paano pong gagawin namin? Salamat po, sir. Last question, wala na ha? Okay. Alam nyo, tama sabi niya, huwag nyo ididirekta sa halaman yung dumi. Mainit yun, mamamatay ang inyong halaman. Ang gagawin nyo, di ba may mga buo doon sa loob ng ipa, doon sa ibabaw ng ipa, kukolektahin nyo, idadaspan nyo, lalagay nyo sa sako, no? Patutuyuin nyo para ma-drain. Okay? After a week, now drain na siya, naarawan na siya, saka mo ngayon ilalagay sa composting machine nyo kung meron man kayo noon. Kabayan, ang pulong-pulong pangkabuhayan ng ating alamin at FeedPro ay may hangaring maiparating sa maraming mga nag-aalaga ng baboy ang maayos na paraan sa pag-aalaga upang makatulong sa kabuhayan ng marami at mailagay sa ayos ang ating kapaligiran. Dahil dito'y marami ding ibang kumpanya ang gumagamit na ng mga ideya po ng FeedPro at ating alamin. Pagpapatunay lamang na nakatutulong sa pangkalahatan ang mga paksang hatid ng FeedPro at ng ating palatuntunan. Dahil dito'y nakatutulong ang aming tambalang FeedPro at ating alamin sa pagpapalaganap sa pag-aalaga ng baboy sa nasabing paraan sa buong Pilipinas. Ang lahat ng ito, kabayan, ay pinasimula ng ating palatuntunan at FeedPro bilang paglilingkod bayan ng ating palatuntunan. Extension Service ng ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan!
Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, special feature po ng ating palatuntunan ang naisasagawang pagtulong ng ilang samahan at paaralang pangsakahan at pangisdaan. Mamaya, pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Alam po ninyo, kabayan, tulad ng ating nasabi sa ating palatuntunan, ang mga proyektong itinataguyod ng ilang samahan at kumpaniyang pribado na may layuning makapagbigay ng hanap buhay at negosyo sa ating mga kababayan sa pananakahan at pangisdaan ay mangangailangan ng suporta ng iba't ibang sektor ng ating pamayanan at siyempre at ng pamahalaan. Kung kaya't pinagdayo ng ating alamin ang isang paaralang nabalitaan naming nagsasagawa ng mga pagsasanay sa mga kabayan nating nais na makapagsimula ng hanap buhay at proyekto sa nasabing larangan. Ito, kabayan, ang Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija. At narito ang kanilang paliwanag ukol sa training program na kanilang naisasagawa para sa ating mga kababayan. Okay, alam niyo po, Ka Jerry, ang training office po ay under sa isang major program ng Central Luzon State University, which is called the Research, Extension and Training. At kami po dito sa training office, ang amin pong mandato ay mag-conduct po o mag-empower ng mga various clienteles ng CLSU tungkol po sa agricultural technology, processing, and management. Okay, so marami po kaming mga agriculture-related training courses na ino-offer po sa ating mga magsasaka, sa ating mga rural women, sa lahat po ng mga stakeholders ng ating para po sa kaunlaran. Ito po ba, ma'am, kung talagang tutusin, masasabi po natin na pwede nating i-relate sa community development program na dapat na maipairal po natin sa lahat po ng sektor dito po sa ating bansa? Aba, opo. Kasi po ang aming pong tagline ay People Empowerment for Development. So talagang saktong-sakto po ito sa pag pinag-uusapan po natin ay ang community development dahil po ang atin pong isang kumbaga ay goal dito po sa training office ay mabigyan po ng pagsasanay at kaalaman ng ating mga magsasaka para po sa ikauunlad ng kanilang kabuhayan, at ito po ay sa pamagitan ng pagbibigay sa kanilang ng mga trainings. Halimbawa po, meron kaming trainings on entrepreneurial management. Opo, isa po yan. So natuturuan po natin diyan ang ating mga magsasaka at iba pang mga interesante na mga kliyente sa kaunlaran na sila ay maturuan tungkol sa kung paanong magkakaroon ng mga livelihood programs at paano nila itong i-manage. Matuturuan po natin sila ng mga basic entrepreneurial management. At ito po syempre ay nakapagbibigay ng kaalaman, at kung sila ay matuto mula sa livelihood programs ay magkakaroon ng increased productivity and of course income. So kung mayroon po tayong increased income ay syempre po ay magkakaroon tayo ng development sa community. Pangmahirap lang ba yan? Hindi pwede yung mga, sabi nga, kung farm ang pag-uusapan po natin, mga small farms, may mga big farms, yan ba isasama natin yung may mga kakayahan sa buhay? Of course naman po, kasi sabi ko nga po kanina, ay we are catering not only to the farmers but the different stakeholders. So kami po ay nag-cater din sa mga, hindi lamang sa mga farm families, that would include yung mga small farmers, rural women, etc. But we also cater to research managers, research and development workers, at mga iba pa pong yung mga nasa project management level, yun po. Opo, yes po. So mayroon po tayong mga specific training courses na catering to those kinds of
clients. Alam po ninyo, may mga kaugnay kaming mga malalaking kumpanya, na gusto nilang i-relate ang kanilang negosyo, gawain at saka trabaho sa mga ginagawa ng mga tanggapan o mga paaralan tulad ng CLSU na makapagdi-develop ng ating pong pamayanan sa komunidad po natin, and at the same time, kung papaano nila mai-relate ang kanilang hanapbuhay, negosyo, businesses sa mga naituturo po ninyo sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. At syempre kasama rin po yata rito yung mga ginang ng tahanan. You made mention of yung mga families. Yan ba regularly ginagawa po ninyo para lahat ng kaalaman makuha nila sa inyong tanggapan? Actually, meron po kaming mga regular training courses at yun nga po ay doon sa aming brochure kung saan halos mayroon po kaming humigit kumulang sa 100 na mga training courses in agriculture and management related training courses. So, lahat po yan ay ating ikinakandak based on request po. At, at mayroon din po kaming mga regular training course offerings. Kagaya po dito, ngayon, mayroon po kaming parang, I would say na parang signature program namin at ito ay seminar series na kinakandak po namin yan every Wednesdays of the month supposedly. But of course, it is adjustable. At amin pong layunin na kumbaga ma-empower po o mabigyan ng kaalaman yung ating mga komunidad, yung members po ng Science City of Muñoz sa pamagitan po ng pagbibigay ng seminar tungkol po sa mga research and development initiatives na naisagawa po ng CLSU, ng PhilMec, ng PhilRice, ng PCC, because we have partnerships with them at amin po silang tinatap bilang resource persons doon po sa aming mga seminar series na. Programang pagsasanay, paglilipat ng mga kaalaman para sa mga kababayan nating nais na magtayo ng sariling proyekto at hanap buhay. Ito'y kaakibat ng isang proyektong naitaguyod ng ilang kumpanyang nakaugnay ng ating alamin. Hatchery Enterprises, mga negosyong pangkabuhayan sa pananakahan at pangisdaan, at programang pagsasanay at paglilipat ng mga kaalaman upang maghatid sa pananagumpay ng mga kababayan nating nais na makatulong sa pagunlad ng ating kabuhayan sa bansa. Panimulang negosyo at proyekto, at mga pagsasanay at paglilipat ng mga kaalaman sa ating palatuntunan, ating